Faithful
Panginoon, sa Capernaum, O God. We are waiting you in this place, Lord, O God. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na malinis at tubig, Panginoon, O God, sa iyong harapan. Ang sa ganon, Panginoon, mula sa pagtitipon na ito, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, O God. Ang iyong pasensya at kalwalhatian, Panginoon. Lord, wala kami ibang nais hingin sa inyo, Panginoon, kundi ang banal na presensya na siya kasama namin, Panginoon, sa pagtitipon na ito. Wala kami ibang nais hingin, Panginoon, O God, kundi ang pag-ibig ninyo, Panginoon, O God, na lumipod sa amin, O Lord, sa lugar na ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa mga gagawin niyo pa sa buhay namin. At sa iyong mga salita, Panginoon, na muling aming mapapakinggan, Panginoon. Buksan mo ang aming isipan at puso, Panginoon, O God, sa kagandahang loob mo. Sa iyong kaligtasan, Panginoon, Lord, na iyong ipinagkatiwala at ipinagkakatiwala sa mga taong nais tumanggap sa inyo, Panginoon, O God. Hayaan mo, O Lord, na buksan mo ang kaunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging ang aming isipan at puso, Panginoon, at kaunawaan, Panginoon. Nang sa ganon, O God, makita namin at maunawaan namin ang layunin mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, wala kami ibang nais hingin ang itaas, Panginoon, kung yan yung dakilang pangalan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon, O God. Buksan mo, Panginoon, O God, ang aming tainga, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita. Nang sa ganon, Panginoon, ito'y papasok sa aming puso, Panginoon, O God. At ito'y lalabas sa aming mga bibig, Panginoon, O God. That you, Lord, the God above all, Heavenly Father, O God, that you're alive, God, Lord Jesus, O God. Thank you, Jesus, O Lord, O God. Thank you for dying on us on the cross, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, kulang ang salita, kulang ang awit, Panginoon, O God, upang ihayag namin ang iyong kabutihan at kadakilaan sa lugar na ito. Kulang, Panginoon, O God, ang aming kong pag-awit sa inyo, Panginoon, upang ipahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan at pag-ibig sa amin, O Lord. Kung kaya, Panginoon, O God, hayaan mo, Panginoon, O Lord, na patuloy ka namin sambahin at papurihan, Panginoon. Hayaan mo, patuloy ka namin kinalangin, Panginoon, O Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. At hayaan mo, patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, O God, sa aming pananampalataya. Hanggang sa makamit namin ang kabuuan ng aming kaligtasan, Panginoon. Hanggang sa dulo, Panginoon, O Lord, O God, na makakasama ka namin muli pagdating ng araw, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi ito ang katapusan ng buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat kung sino man ang maniniwala at mananampalataya sa inyo, Panginoon, susunod, Panginoon, O God, sa nais mo, ay siya makakasama namin, Panginoon, at makakasama ninyo balang araw, Panginoon. Kung wala kami ipas nais, sinin, Panginoon, O God, sa inyo. Kundi, Panginoon, na makasama ka namin pagdating ng panahon, O God. Lord, we are excited, Panginoon. Excited kami, Panginoon, O God, Lord, na makasama ka pagdating ng araw, Panginoon. Salamat dahil may pangako ka, Panginoon, O God, sa amin. Mayroong magandang buhay, Panginoon, O God. Panghabang buhay, Panginoon, Lord, eternal life na iyong pong ibinigay sa amin. At iyong pong ipinangako sa amin, Panginoon, na kung sino man ang maniniwala sa inyo, Panginoon, O God, hindi na kailanman mamamatay, Panginoon, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, O God, sa plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Mula sa pagtitipon na ito, Panginoon, kinikilala namin na yung banal na presensya, Panginoon, O God, na siya po kasama namin hanggang dulo, Panginoon. Give us, Lord, a victory over victory, Panginoon, O God. Make this night a glorious night and a wonderful night, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. At hayaan mo, Panginoon, ang paglalangan sa aming puso, Panginoon, manahan patuloy sa amin, Panginoon, O God. Sa iyo ang kapurihan, pagsamba, Panginoon, Lord, magpakailan paman, O God, sa pangalan mo, Jesus. Ito'y aming samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay patungkol po sa sakit, no? Sino ang may sakit dito na malubha? Sino po? Para bigyan natin ng lunas, no?
Hindi yung sakit na physical ang pinag-uusapan po natin ngayon sa gabi ito, kundi sakit sa spiritual, mga kinikilig. Umpisahan ko ito sa isang kwento ng aking buhay na kung saan 10 taon na po ang nakakalipas, mga ginigiliw, nung nagkaroon ako ng malubhang sakit. Nalaman ko na meron pala akong malubhang sakit. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Hindi ko alam kung saan ako hihingi upang sa ganon ay magamot yung nararamdaman ko na malubhang sakit na ito, mga ginigiliw. Pumapasok naman ako sa simbahan, lumuluhod, pero pagkatapos nun, pinupuntahan ko lahat yung mga rebulto. Nadala ko yung mga panyo ko na naplantya, may pabango. Pero pagkatapos nun, parang walang satisfaction sa puso ko. Hindi ako masaya. Nagpapatuloy pa rin ako sa kasalanan. At yung sakit na yon na nararamdaman ko ay sakit sa kasalanan. Alam niyo mga ginigiliw, wala pong matuwid kahit isa sa atin. At nakita ko ang aking sarili, mga ginigiliw. Nakita ko po na ang tanging paraan upang magamot ang sakit na ito, mga ginigiliw, ay walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Nung inumpisan kong binasa ang salita ng Panginoon, naramdaman ko yung kaginhawaan sa aking buhay, mga ginigiliw. Until sa time na tinanggap ko ang aking Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Ang sabi niya po sa salita ng Panginoon na matatagpuan sa Romans 3:23 o 24, kung hindi man po ako nagkakamali. Lahat po tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. Walang matuwid kahit isa. Marumi tayo, mas marumi pa tayo sa isang basahan, mga ginigiliw. Kung inaakala nino man, no, na siya ay matuwid, nagkakamali po tayo. Hindi po sapat na pumapasok lamang tayo sa simbahan upang mapawi ang galit ng Panginoon, mga ginigiliw, upang sa ganon ay maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon ang pagkaakala ko noon na sapat na yung pagpasok ko sa simbahan upang ako ay patawarin ng Panginoon sa aking mga kasalanan. Pastor, wala naman po akong ginagawang kasalanan. Hindi naman ako nagnakaw. Basta ang alam ko, wala akong kasalanan. Alam niyo mga ginigiliw, sinasabi ko po sa inyo, katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, na we are all fall short under the standard of God. Walang matuwid kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. At ang tanging paraan lamang, mga ginigiliw, upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan ay sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at ang pagligtas ng ating buhay at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Alam nyo, ang kaisipan kasi ng tao, porket ang alam nila wala na silang ginagawang kasalanan, araw-araw nagkakasala po tayo. Nagkakasala po tayo. Sa isip, sa salita, at sa gawa.
Di ba? Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan natin, may nagkasabay lang na naglakad, na babae at lalaki, binibigyan na natin ito kung ng mali siya, kung ano-ano na yung naiisip natin, di ba? Nagsasalita tayo tungkol sa ating kapwa, behind their backs, ang dami nating kasalanan, nagagalit tayo, ang lahat ng ito ay kasalanan, mga ginigiliw. Mas matindi pa yung standard ng ating Panginoong Kristo sa New Testament. Alam nyo kung bakit mas matindi ang standard ng ating Panginoong Kristo? Sapagkat kung ikaw ay nagalit sa kapwa mo, wala ka ng pagkakatulad sa isang kriminal. Wala ka ng pagkakatulad sa isang kriminal, sa mamamatay tao. Isa ka ng mamamatay tao pag nagalit ka sa isang tao na gusto mo na siyang patayin, yung galit sa puso mo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, wala ka ng pagkakaiba sa isang kriminal. Kung tinignan mo ang isang babae na may pagnanasa, wala ka ng pagkakatulad sa isang tao na nangangalunya. Alam niyo yung nangangalunya, yung nakikiapit. Yun po yung standard ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, sabi ni Dati, one look is enough. Na kapag tinignan mo yung babae, minsan lang, pero pag inulit-ulit mo na may pagnanasa sa puso mo, ikaw na ay nagkakasala ng pangangalunya. Marami tayong kasalanan na hindi natin alam. Kaya ang tanging paraan lamang upang maibsan, mapawalang sala tayo mga ginigiliw, ay sa pamamagitan ng pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Alam nyo, nung unang Kristiyano ko, hindi ko naiintindihan kung anong ibig sabihin ng repentance. Hindi ko po, sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagsisisi ng kasalanan. Habang nagmamature, habang lumalago ako sa salita, nung inumpisan kong basahin ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw, ang ibig sabihin pala ng pagsisisi ng ating mga kasalanan, huwag nating balikan yung mga kasalanan na ginagawa natin. Kung dati chismosa tayo, huwag mo nang balikan yung pagiging chismosa mo. Kung manginginom ka ng alak, huwag mo nang balikan yung pag-inom mo ng alak. Kung anumang bisyo ang ginagawa mo, anumang kasalanan ang ginagawa mo, huwag mo nang balikan. Yun ang sinasabi ko kanina, nasakit ko, na malubhang sakit na nararamdaman ko. 9 na taon na po ang nakakalipas at ang sakit na ito ay kasalanan. At ang tanging paraan lamang upang sa ganon ay mapawalang sala ako sa kasalanan na ito, mga ginigiliw. Nalaman ko ang tamang kasagutan ng lahat ng ito nung inumpisan kong binasa ang salita ng Panginoon. Lalo na pag umpisan mong basahin sa Matthew 5, 6, and 7, mapapaiyak ka. Lahat ng ginagawa nating kasalanan, andun po lang. Ipapakita ng Panginoon yung ginagawa natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga, yung inuulit ko, yung inumpisahan ng isang bata na basahin, yung Bible, sa Kalinga, ang sabi niya, Pastor, ang dami ko palang kasalanan na ginagawa, sabi niya. Alam mo, makikita po natin kasi ang salita ng Panginoon, ito ang salamin ng ating buhay. Makikita natin yung sarili natin dito kung ano yung mga pagkakasala na ginagawa po natin sa araw-araw nating pamumuhay, mga ginigiliw. At ang tanging paraan, mga ginigiliw, upang mapawi yung kasalanan na ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa. Kaya, alam nyo, may good news at saka bad news na sinasabi dito, nasa Romans 6:23. Yung bad news, yung unang sinabi niya, ito yung masamang balita na ang kabayaran ng kasalanan
kasalanan ay kamatayan. Lahat naman tayo mamamatay. Diba? Pero ibang kamatayan ang binabanggit niya dito sa Romans 6:23. Hindi kamatayan sa physical, kundi spiritual. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan dito na sinasabi ay impyerno. Impyerno po. Kasi dalawang klase ang eternal. Eternal damnation at eternal life. Yung eternal damnation, yun yung pupuntahan ng mga taong ayaw tanggapin at kilalanin ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay at hindi namuhay ng matuwid. Pero yung mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Kristo at namuhay ng katuwiran, mga ginigiliw, yun ang makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kahit sinasabi niya, yun ang masamang balita. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang bad news. Ngunit ang walang bayad na kaloob, regalo ng Diyos, walang bayad na kaloob, sabi niya po sa Romans 6:23, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Yun yung eternal life. Yung makakasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. Di ba? Kaya nga may na-share po ako dito na hinahanap, tinatanong nila kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Tinatanong po ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo ng kautusan kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Alam niyo ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, sabi niya. Katulad po, ngayon mga ginigiliw, kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo, gagawin niya po ang ating sarili, ang ating buhay na kanyang kaharian. Gagawin niya pong kingdom ito kasi yun ang sinabi niya sa Romans, di ba? Our body is the temple of the Holy Spirit. Ito ang magiging kingdom ng Panginoon. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, gagawin niya po itong kaharian. Ang ating katawan, gagawin niya po itong kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Diba? So yun po, yung walang bayad na kaloob ng Diyos, yung buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Kaya wag po tayong ito po, sineshare ko lang po ito dahil may mga bago tayo. Sa mga matagal ng Kristiyano, alam ko po na naiintindihan nyo kung bakit ko sineshare yung pinaka-basic sa kanila. Kasi hindi ko nila naiintindihan ang hiwaga ng salita ng Panginoon. Diba? Kaya yun. No? Yung bad news at saka good news. Diba? Yung bad news, yun yung kamatayan, impyerno. At yung buhay na walang hanggan, walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating Panginoon sa Kristo, mga binipiliw. So yun lamang po. I hope you are being inspired sa salita nito ng Panginoon. Lynn, share pa. Share pa. Tapos naman muna yung sinabihan yung mga bago. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayaw pa ng gawin.